So good evening everyone. So yeah, good evening po, kasama po natin ang CalMed Philippines. So to share some secrets to their success. So bago ko po tanungin sa inyo ang sikreto niyo sa inyong success, sir. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano po ang inyong nararamdaman ngayong gabi? Yeah, syempre ang nararamdaman ko ngayong gabi is hindi ko inaakala na maano si CalMed Philippines ma-recognize ng Southeast Asian Business and Achiever Award. So the premiere, so ibig sabihin ng premiere is kakaiba. So maraming pinagdaanan na pagsubok, and then talagang inisa-isa nila kung ba't ba kami ma-award, ma-recognize. So hindi lang si CalMed Philippines na recognize, also me as a business owner na-recognize kami ni Southeast Asian Premier and Business Award sa gabing ito. Ako'y nagagalak dahil sa paghihirap ko kung paano ko itaguyod ang aking kumpanya. So ito na yung inaasam namin na ma-recognize kami ng Southeast Asian Premier and Business Award. Ayan po. So tonight, sir, alam ko naman po na hindi po ito ang first time niyo pong maka-receive ng award. So, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga viewers kung ano po ang pinagkaiba ng Southeast Asian Premier Business Achievers Award? Yeah, so yung last time, nung first award namin September 8, the Finest Business Award ang nakuha namin to CalMed, doon na-recognize kami. Also this year, before the end of this year, magkakaroon kami ng award din na recognizing si CalMed Philippines ng Southeast Asian Business Premier and Achiever Award. So nakakagalak at nakakatuwa dahil sobrang daming pinagdaanan starts from the scratch, tapos ito na. So naikilala kami dahil sa award na ito ng company namin. And so para po sa aking last question, sir, alam ko pong secret to, pero pwede niyo po bang sabihin sa ating mga viewers kung ano po ang sikreto ng inyong matagumpay na CalMed Philippines? So ang sikreto ni CalMed Philippines, yung syempre how to develop the good relationship with our clients, customer, not only that our employees. So si CalMed Philippines, tinitreat namin ang employees namin as a partner, not only that, pati yung aming mga customer. Kasi kami is nakipag-negotiate kami in government and private institution, World Philippines. So ako mismo ang pumupunta directly sa mga customer. And then pag kailangan ng mga staff ko, sir, you need to talk with the president and the owner of the hospitals and other companies. So ako na yung maharap. So by next year, meron kaming gagawin na CalMed Academy. So tuturuan natin yung mga grassroots how to build business with a small capital. So ayun yung aming objective by next year. So gusto namin turuan ang bawat Pilipino kung paano magnegosyo sa small capital. Totoo, ako yung pinagsimula kong capital dito, yung nakuha kong ayuda. Nakakatuwa mang isipin, nakuha kong ayuda from the government. So 30,000, 3 beses kasi ako nakuha ng ayuda. Lagi ko pinagmamalaki kasi ginamit ko siya as a business. Hindi ko siya ginamit as a personal use or pang gas sa ibang bagay. Ginawa ko siya kung paano itayo yung negosyo during the pandemic. So para sa ating mga viewers, summary kung ano ang sikreto ng ating CalMed Philippines, gawin nyo pong kapamilya ang mga empleyado nyo at maging hands-on at gamitin po natin ng tama ang ating mga pera. Tama. So, ayan po, muli po mula sa Servicio Team, congratulations po sa CalMed Philippines. Yeah, thank you. Ito, may pahabol lang ako. O sa mga kapwa natin Pilipino, kung makatanggap man kayo ng ayuda from the government, kasi ganun ginagawa ng gobyerno natin ngayon. So nagbibigay ng ayuda, so nakakatuwa mang isipin, pero kahit may small amount na mabigay ng gobyerno, mag-isip kayo ng pwedeng yung inegosyo. Kasi ito, makakaahon tayo kapag nagkaroon tayo ng small business. So matapos ang kahirapan, kung lahat tayong bawat Pilipino ay magiging negosyante, giginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Yun po. And po, muli po sir, congratulations. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you po.